Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron nakapagpasa sa akin ng video. Ito ay interview ni Sir Riv sa off the record at tinanong tayo kung ano masasabi natin, 'di ba? Dito sa video na 'to. So may mga in-skip na akong part dito kasi nagkikwento lang siya tungkol dun sa parang introduction niya yun tapos may mga experience siya na kinikwento din. So, diretso tayo mga men. Umpisa na natin kung ano yung mga sasabihin ni Sir Riv. Pagkakasabi niya po, ay isang babaeng napakalago ng So, buhok. ito yung kinikwento niya. Ngayon po mismo yung nakita ko sa rearview mirror ko. Na to ay ilan lamang sa mga istorya ng kababalaghan na mismong naranasan po ng inyong lingkod. Kaya naman po, umabot ako sa punto na sabi ko, ako na mismo ang gagawa ng mga investigasyon dahil gusto ko pong malaman kung ano po ang katotohanan. Dahil lahat po tayo may kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang paniniwala. Actually, ang career ko po talaga is a singer. I'm a may banda yata to si Sir singer since I was 15. I was with a band and yun po talaga ang karera ng buhay ko. Kaya po marami nagtataka, paano ako napunta sa ghost hunting? Ngayon po, sa ginagawa ko po ngayon, I would say I'm doing this full time. Kasi po, yung passion ko po for music, nilipat ko sa ghost hunting. Pero yung music po, dire-diretso pa rin naman po hanggang ngayon. I do events na lang. Pero, I don't know, I just have this love dito sa paranormal. And yan din po yung rason kung bakit kahit po may YouTube channel ako, I'm not earning anything. Wait. Di ba monetize yung Monetize yung YouTube channel. Check nga natin. Ito yung channel mo, di ba? May thanks ka, pwede mag-donate sa'yo. Monetize yung mo eh. O baka hindi ino-open ni Sir Riv yung monetization ng niya, ng channel niya. Ayan pwede nga hanggang 600 pesos. Pinaka-maximum nga na pwede 12,000 nga pwede mo padala dito eh. Monetize yung channel mo. Maybe hindi niya lang siguro ino-on yung Kaya lang, kung nag-on ka ng ads mo dyan at may pumapasok sa'yo, wag mo sabihin na wala kang ina-earn na kahit konti. Yun ay kung nag-on ka ng ads. 'Di ba? Kasi kung nag-on ka ng ads at sabihin mo wala kang kinikita, parang deception naman yun, 'di ba? Kahit pa sabihin mong maliit lang, siguro para kay Sir Riv, kasi mapera naman si Sir Riv eh. Siguro para sa kanya, yung mga maliliit na income dun sa channel, hindi niya naman kinukonsider na talagang income talaga. Kasi baka mamaya pang gasolina niya lang yun or something. Pero, hindi siya fair na sabihin na wala kang ina-earn dun sa channel mo. Meron. Kahit pa paano, meron. Pero kung talagang totally naka-off lahat yan, pati yung thanks mo, pwede kasing i-off yung thanks na yun eh. Ibig sabihin, siguro, nag-monetize ka lang, pero hindi mo talaga, pero kung yung sasabihin mo na wala ka ina-earn kahit konti. So bagay, hindi naman namin alam talaga kung mina-monetize mo yung video, hindi. Pero kung alam ko may video ka na may ads eh. 'Di ba? Kung may ad yun, kumikita yun. 'Di ba? Yung sa akin lang yun baka mamaya kasi baka iba yung pagkakaintindi mo doon sa hindi ka nag-earn. Baka masyadong maliit para sa'yo para sabihing earning yun siguro. I go to places, I go everywhere po, even abroad, just to investigate. Eto po, I'll say this sa harap po ng camera, sa lahat po ng manonood. There's no such thing as a paranormal expert. Kahit ano pong pag-aaral ang ginawa tungkol sa I do agree. Kasi sinasabi din sa amin ni Sir Ed yan eh. Nung nag-podcast kami, actually, kailan ka ilalabas yung podcast na yun, yung tungkol doon? Pati si Sir Jaime Licao ko din, yung professor. Walang sinasabing expert din talaga. Kasi yung branch ng paranormal kasi, yung iba kasi kinukonsider branch ng science ang ang paranormal. Kaya lang hindi pa talaga siya tanggap.
Kasi may mga tumututol pa rin talaga sa paranormal studies. Although na sa pananaw ko, unti-unting nang nagko-close yung gap ng science at ano eh. Siguro for the next 50 years or 100 years, magkaroon na ng ano. Pero for now, hindi naman katulad yan ng biology. 'Di ba? Bio means life. Tapos logy, study. Pwede kasing may tawagin tayong expert sa biology eh. 'Di ba? Pero kasi yon yung mga branch of science na yun kasi talagang may formal studies na tungkol doon at may mga talagang data na nag-gather na nagpo-prove na yung branch ng science na yun ay talagang legit or fact, 'di ba? Sa paranormal kasi medyo malabo pa eh. Kaya sa panahon ngayon, sama-sama tayong didiscover kung totoo o hindi ang isang bagay. Paranormalidad, wala po sino man ang makakapagpatunay na lahat ng sinasabi nila ay facts. Again, this is Walang magpapatunay daw, ano? Take note natin yon. Sinabi ni Sir Riv, walang magpapatunay na ang sinabi nila ay facts. Walang makakapagpatunay. Makakapagpatunay. Tinake note ko yun, ha? very important to everyone watching, and this is the reason po kung bakit nandito ako ngayon. Gusto ko pong sabihin sa lahat na ang paranormal po is a belief. Iba-iba po tayo ng paniniwala, iba-iba po tayo ng opinion. Hindi po natin pa pwedeng ipilit ang mga bagay-bagay na naiintindihan natin or nalalaman natin sa ibang tao. Lahat I do agree. Pero may tinatawag kasi tayong logic or common sense eh. Logic or common sense. Kasi minsan, ganito, may dinideklara ang isang bagay, na nagkakataon, sa gusto niya lang makalusot, kokontrahin niya yung unang sinabi niya. 'Di ba? For example, ganito, ang nakita ko ay Black Lady. Si Donsky to sabi ni Donsky, nakita ko kasi yung 3 million views niya, Black Lady yon. 'Di ba? Ngayon, kung paniniwala niya talaga ay Black Lady yon, hindi ko pwedeng baguhin yon. Pero bakit minsan, pag mahuhuli ka na, biglang babaguhin mo na wala naman ako sinabing multo yon. 'Di ba? Pero pa ang definition ng Black Lady ay multo. 'Di ba? Yung paniniwala itself, I do agree naman na hindi mo pwede ipilit yon. Kaya minsan, ang gagamitin natin, pagdating sa paniniwala, ay yung paniniwala din nila para i-debunk sila. For example, yung mga manggagamot, sinasabi ng mga manggagamot, ang power ko ay galing sa Diyos. Pero nagpapabayad siya. Checkin nga natin kung talagang pinag-utos ng Diyos na magpabayad kayo, sabi hindi. Pwede mo bang sabihin na hindi, paniniwala niya sa Diyos yun, paniniwala niya. Hindi, kailangan may basihan pa rin tayo kahit paniniwala eh. Pwede kasing gawing palusot yung paniniwala na yan eh. 'Di ba? Ang tanong, saan mo pinagbasihan yung paniniwala na yan? Yun kasi importante. Pwede ko kasing ipalusot, halimbawa, magdeklara ako dito, kapag may nakita akong white lady dyan, kapatid ko na yan, na namatay. Diba? Yun ang paniniwala ko eh. Kasi pwede ko rin naman imbentohin. Wala naman akong kapatid na namatay. Pwede ko sabihin sa yung ganon. Ibig sabihin, kahit paniniwala pa rin, dapat may basis ka pa rin sa pinaniwalaan mo. You have to explain. Tsaka pag tinanong ka at pina-explain ka, hindi naman nangangahulugan na kinukontra ka eh. 'Di ba? Mag-explain ka para maintindihan namin. at po, even religion po. Actually, may I think it's unfair na ikumpara mo ang religion sa paranormal. Slight na tutol ako kasi ang religion kasi, let's say Iglesia ni Cristo or Catholic, may sinusundan kasing doctrine yan eh. At yung doctrine nila, may pinagbabasihan sila. Ayon sa interpretasyon nila, doon sa pinagbasihan nila, which is ang Bible. 'Di ba? Katulad kayong si Sir Riv, ang pagkakaalam ko, Iglesia ni Cristo to eh. Katulad kayong mga Iglesia ni Cristo, may mga interpretasyon kayo, may pinagbabasihan pa rin kayo.
'Di ba? Yun ang kailangan mong igalang, yung interpretasyon nila doon. Pero ibang-iba kasi yung mga nag-imbento lang. 'Di ba? Pag sinabi niya na hindi ka mumultuhin kapag ka naglagay ka ng asin sa noo. Halimbawa lang yun ang paniniwala niya. Hindi ka lalapitan ng multo pag may asin ka sa noo. Magtatanong ako, saan mo na yun? Sino nagsabi sa iyo noon? At hindi naman siguro offensive yun. Pag tinanong ka, yun kasi pag may paniniwala ka, kailangan panindigan mo yun at kaya mong idepensa yung paniniwala mo. Now, pag hindi mo kayang idepensa yung paniniwala mo, anong nun? Anong saysay nun? 'Di ba? Kasi most of the time, yung mga paniniwala sa paranormal, wala rin basihan din eh. 'Di ba? Ikaw na rin na nagsabi, doon sa ano ba yung unang sinabi mo? 'Di ba? Wala naman makakapagpatunay na ang sinasabi niya ay facts. So, paano mo, yun, yung belief na yun anong panghahawakan mo doon sa belief na experience? Okay lang sana kung totoo talagang nangyari sa yan. Karamihan sa mga inventor, wala namang experience talaga. Sinasabi lang nila na may naranasan eh. Paano mo mabe-verify yun? May records ba sila nun? 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, importante talagang mapanuri eh. Hindi yung basta-basta, igalang natin ito, no? Igalang natin. Yan ang paniniwala niya, igalang natin. Okay lang sana kung may pinagbabatayan eh. 'Di ba? Kung ang gusto ng duwende ko ay padalhan nyo ng pera, igalang nyo yun. Hindi pwede. Nanluloko ka na nun eh. Kailangan may magsalita against doon. 'Di ba? May magsuri dapat doon. Actually, hindi naman na agad pagiging disrespectful yun eh. Magtatanong lang naman eh. Sa mo na at pwede ko bang masuri ang duwende mo? 'Di ba? Pag tumanggi, paano natin tatanggapin yun? Ang piniprevent kasi natin dito, yung autopaniwala. Kasi sa mundo ng paranormal, ito yung madalas ko sinasabi, hindi mo kasi alam dito kung sino yung nagsasabi ng totoo o hindi. Sa normal na mundo, kapag sinabi ng isang tao ay doktor siya, pwede mong i-verify yun sa PRC kung talagang doktor siya o hindi. Sa mundo ng paranormal, sa mga ghost hunters, sa mga manggagamot, walang ganun eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan talaga magsuri ka. Hindi naman dahil dinidisrespect mo yung isang bagay, pero gusto mo lang malaman yung totoo. Kasi may mga beliefs kasi na mali. Sa ayaw at sa gusto natin, may mga belief na mali. Naalala mo yung sa Jonestown Massacre? Ang daming naniwala doon. Tad-tad, grupo ng tad-tad, naniwala na hindi sila tatalaban ng bala. Ang daming namatay doon. Di ba? Yung sasabing paranormal is a belief, at some point, tama naman. Di ba? Tama naman. Pero, hindi natin pwedeng gamitin yan na para lang hindi ka matanong, para hindi ka lang masuri. Di ba? Kasi ngayon, yung pagbibigay kasi ng tiwala ngayon, nakakatakot na minsan eh. Di ba? Kaya para sa akin, ang mga totoong nagaganyan, I mean, yung totoo talaga na isa rin sa truth seeker, hindi dapat takot matanong. Di ba? Kambing ko po ang ang mga religion patungkol sa paranormalidad. Kasi po kanya-kanya po ng paniniwala, ng opinion, at ng pananampalataya. Let's say for example, sino ho sa inyo ang naniniwala na ang mga espiritu o kaluluwa ay talagang umiikot sa mundo natin? I'm sure meron po. Sino po sa inyo ang naniniwala na ito ay gawa lamang ng kung ano man para i-deceive ang utak ng mga tao? Hindi po natin nalalaman ng kahit anumang sagot. No! Di ba? Ititiwalag ka sa iglesia ni Cristo niyan pag ganyan ka. May doctrine kayo tungkol dyan eh. Ibig sabihin, hindi ka faithful do sa religion mo. Di ba? Kaya nga nandun yung faith eh. Di ba? Kailangan talaga may paniwalaan ka doon. You have to choose. Pwera na lang kung sasabihin mong open-minded ka, Di ba? Ulitin nga yung sinabi niya. Ito ay gawa lamang ng kung ano man
para i-deceive. Kasi yung ano, yung sinasabi mo kasi na ito ay gawa lamang ng kung ano para i-deceive ka. Nasusulat kasi iyon eh. Pero yung claim ng iba na pagala-gala yun, hindi mo pwede irespeto dahil lahat tayo tinutuklas pa natin kung totoo nga yun. 'Di ba? Kaya magtatanong tayo doon, o paano mo nasabi na yan ay pagala-gala? Kailangan magbigay ka sa akin ng ano dahil ba kaitsura ng tatay mo yan? 'Di ba? Dahil ba ka ano ng tatay mo? Hindi naman siguro masama magtanong. Hindi, wait lang. Paano mo ba nasasabi na hindi ginagalang ang paniniwala? Doon muna tayo, doon muna sa part na 'yon, ano? 'Di ba? Paano mo nasasabi na hindi ginagalang ang paniniwala? Kapag natanong, hindi na ba paniniwala agad 'yon? Eh sa mga religion nga pwedeng tanungin eh. Paano niyo po nasabi na bawal kumain ng dinuguan? Siyempre, sasagutin, kapatid, nakasulat yan sa talata na ganire. Nasasagot nila. Pero yung mga tao na ma-offend dahil tinanong mo lang, I think ka-bullshitan yun. Kung ang definition nyo ng hindi paggalang ay pag nagtatanong, ka-bullshitan yun. Diba? Yung autopaniwala ka kagad. Ka-bullshitan yun. I'm so sorry. Pero kung may agree naman ako na pag hindi mo ginagalang na biglang sasabi mo, katarantaduhan lang yan. Di ba? Kaya lang, pag sinabi mo katarantaduhan lang yan, you have to provide bakit mo nasabing katarantaduhan lang yan. Di ba? Hindi basta-basta na sasabi mo katarantaduhan lang yan. Dapat magpo-provide ka ng explanation. Kaya itong ginagawa kasi natin ito, pagsusuri to eh. Investigation eh. Di ba? Dahil kung igagalang mo na lang ang paniniwala lahat ng tao tungkol dyan, huwag na tayo mag-investigate. I-adapt na lang natin yung paniniwala nila. Nag-investigate ka pa. Kasi pag nag-investigate ka, nandiyan yung pagtatanong eh. Nandiyan yung pagsusuri na ang darating doon sa taong makakarinig doon sa ginagawa mo, dinidisrespect mo yung paniniwala nila. Kaya nga, i-identify, paano mo ba masasabing nababastos mo yung tao? Diba? Yung bang pagtatanong, pambabastos na ba agad yun? I don't think so. Diba? Ang utak ng mga tao. Hindi po natin nalalaman ng kahit anumang sagot. Ang paranormal... So, dahil kahit na tiniteach doon sa church nyo na pinanampalatayaan mo, hindi mo pa rin alam kung totoo yun o hindi. So, ibig sabihin, wala kang faith doon sa teaching nyo. Kasi, dapat, hindi, sinabi doon sa namin, ganyan daw eh. Diba? Ako, aminado ako na hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman ganun kalakas ang faith ko sa Catholic eh. Diba? Nagde-defy talaga ng Pero kung ikaw may pinaninindigan na religion ngayon, dapat matatag ka doon. Maliban na lang kung i-accept ni Sir I.M. Reverie na mahina ang pananampalataya niya doon sa religion niya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is spiritual eh. Kaya matitiwalag ka doon pagka ganun yung pagka ganun hindi natin alam. So kahit doon sa explanation nyo doon sa religion mo, hindi mo rin alam. Hindi mo pwede rin pagkapitan. Di ba, men? Kaya the more we talk na para magkaroon ng appeal sa ibang tao, mas lalawak yung pagkakamali na nagagawa natin eh. Po ay isang napakamahiwagang bagay. Kaya po dapat lahat po tayo maging malawak ang utak at pangunawa. Everyday life po ng isang ghost detective is just the usual. The reason lang naman po na tinawag ko ang sarili ko na ghost detective is because I try to debunk every evidence na nakakapture po namin. Hindi po ayaw nating ibigay yung OA na reaction or false positives hanggat maaari. Of course, hindi tayo perfect, no? Pero gusto po natin hanggat maaari maging malinis at planchado lahat ng ipinipresenta natin sa mga videos na ginagawa po namin. Kaya naman po, everyday life namin, what we do is we try to do research by watching different kinds of videos. Isa pong kailangan din maintindihan ng marami po kayo matututunan sa mga taong kilala, sa mga taong nagsasabing eksperto,
mga iba't ibang klaseng psychic, iba't ibang klaseng medium, iba't ibang klaseng taong nagkiklaim na may third eye, mga paranormal vloggers, mga ghost hunters, whether it's fake or real. Yan pong mga lahat po ng nasa sangay ng paranormal, kailangan po inaaral po natin kasi bawat isa po sa kanila, meron po tayong matututunan. Kaya naman po ang ginagawa namin, manonood kami ng video and we try to figure out ano ba nangyayari dito sa video na to. Minsan may isip natin, mukhang peke ito ah. But then, sometimes ang hirap po i-judge kasi wala tayo dun sa sitwasyon na yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin na yung isang bagay, may na-capture siya, agad-agad sabihin natin fake. Unless it's so obvious. Hindi po kailangan ng... Yung pagiging obvious na tinutukoy mo, mamaya babalikan ko yan, obvious. Lalakyan ko dito yung take note, obvious. Obvious. Ang isang sobrang talinong utak para po ma-distinguish ang obvious na fake sa totoo. Now, gusto ko din pong sabihin ito, unfortunately, meron po talagang medyo kinulang po sa pagkakaintindi patungkol sa mga ganitong larangan. For example, isang taong Manilenyo kumpara sa isang taong lumaki sa probinsya. Wala po akong racism dito. Wala po. Actually, I disagree dito sa isang dito sa sinasabi mo na so meaning to say, mga taga-probinsya, wala nang logical common sense. 'Di ba? Ako laking probinsya ako, pero ako pa yung numero unong Take note ha, pumunta lang ako ng Maynila siguro college. College lang ako pumunta ng ilang taon ba nagka-college? Biro mo I think 16 years or 17 years akong nasa probinsya, walang kuryente sa amin. Walang kuryente, walang mall doon. 'Di ba? Puro kwentuhan lang 'yun sa sa Occidental Mindoro, tanungin niyo yung yung kinalakihan ko doon. 'Di ba? I don't think na may factor 'yan, yung laki sa probinsya o Sa panahon kasi ngayon, naaabot na ng cell site 'yan eh. Naaabot na ng internet 'yan, men eh. 'Di ba? Meron man sigurong factor 'yan maliit na maliit lang, pero I don't think na merong yan. Siguro pwede pa kung lumaki sa hirap. Pwede pa yon. Pero yung sabi mo dahil lumaki ka sa probinsya, I don't think na yung kung lumaki ka sa probinsya sapat naman yung knowledge na na-absorb mo doon. 'Di ba? Actually nga dun sa mga fake na na video nga, kahit taga saan ka pa malalaman mo talagang peke yun eh. Yung sinasabi mo dito kasing except do sa obvious, 'di ba? Nagko-contradict ito dito sa sinasabi mo. Wait lang, tapusin mo natin sinasabi niya. Po akong gustong patamaan dito. Gusto ko lang po maintindihan ng lahat na iba po ang mentalidad at mga natutunan ng mga taong nasa syudad kumpara sa mga taong nasa probinsya. So, maaaring ang mga nasa probinsya ay naniniwalang ang mga aswang ay totoo, ang mga manananggal, mga tik-tik. But then sa mga Manilenyo, hindi sila naniniwala kasi wala silang experience sa ganun. That's why kailangan po nating timbangin lahat ng bagay. Huwag po natin masyadong ipilit yung mga nalalaman natin sa ibang... No! What if ang pinaglalaban natin ay truth? 'Di ba? Kukonsintihin mo ba yon pag mali yung pinaniniwalaan ng kapwa mo? I'm so sure ako hindi ka naniniwala sa aswang. 'Di ba? Tatanggapin mo ba yon kasi may tinatawag tayong general truth na hindi mo pwede talagang takasan eh. Kung wala talagang aswang, wala. Kung meron, meron. 'Di ba? Kailangan natin mag-imbestiga, totoo ba na may aswang ba talaga? Kung makakapag-provide sila ng proof, okay, sige. 'Di ba? May proof sila eh. Pero kung wala, huwag mong kukonsintihin kung talagang wala naman. 'Di ba?
Unang-una, hindi mo naman nineneglect yung ano yung paniniwala nila. Unang-una, magi-start tayo doon, magtatanong ka saan po ba nangyari 'yan? May proof po ba kayo niyan? Hindi naman siguro masama 'yun. Na magtanong ka ng proof. Kung kwento lang ang pagbabasihan, 'di ba? Sa dinami-dami ng may cellphone. Kahit sa probinsya may cellphone na. Wala man lang na-videohan na matino. 'Di ba? At kukonsintihin natin na may ganun nga. Alam mo ang ginagawa, yan ang kinakapitalize ng mga scammer ngayon. Na ghost hunter. Gagawa sila ng video na may kinakalaban kaming aswang. Meron nga doon, may mga batang aswang nahuli eh. Diba? Nang hingi ng donasyon eh. Igagalang mo yon? Diba? I think ibang-iba itong Sir Riv na nakilala ko na to, ano. Ang hinahanap mo lang dito kasi broad audience men eh. Hindi ikaw yung Sir Riv na nakilala ko noon. 'Di ba? Kasi tayong dalawa, skeptic tayo dalawa. Pag alam natin kabulshitan, sasabihin natin kabulshitan. Hindi ka nagki-care. Natatanda ko sinasabi mo sa akin. Hindi ka nagki-care kung may masasaktan ka o wala. Then suddenly, kailangan timbangin natin. Bullshit! Tanda ko yung mga sinasabi mo sa akin na pagka halimbawa may hindi naniniwala sa'yo, wala kang pakialam, di ba? Saksi, si Sir Lance, sa GC natin. Tapos suddenly, kailangan mo intindihin yung ibang tao? Bullshit! Sorry Sir Riva, I'm so sorry, nagpa-public apology ako sa'yo. Pero ibang-iba itong taong ito na nagsasalita na ito sa harap nyo. Doon sa taong kilala ko na Sir Riv before. Kasi tayo, paninindigan talaga natin kung ano yung totoo eh. Kung walang patunay for now, hindi muna natin aanuhin yan. Diba? Pero suddenly, kailangan irespeto yung paniniwala. Bullshit! Bullshit! Hindi ko alam kung saan mo napulot yan. Hindi ka ganyan eh. Diba? Kahit nga ako, ini-explain ko yung possibilities na baka nga naman sila Noriel ay na lang ni Cebu Ghost PH, pinanindigan mo pa rin kasalanan ng Hellfire din eh. Diba? Tapos ngayon, magpipreach ka dyan na na kailangan igalang yung paniniwala. Bullshit! Hindi ito yung Sir Riv na hinangaan ko dati noon. Sorry. I'm so sorry. Napaplastikan ako sa Sir Riv na to. Naalala mo yon nung yung medyo nagkaano tayo, pero iginalang ko yung mo nun, yung perspektibo mo nun. 'Di ba? Nahuli na nameke si LG. Then nandun yung Hellfire Club. Ang sabi mo, damay din ng Hellfire. Ang sinasabi ko, intindihin mo na natin, baka malay mo, syempre may tiwala sila kay LG, kaya nakidala rin sila. Hindi mo binigyan ng chance yun. Tapos ngayon, nagsasabi ka na hindi natin alam kung ano. Bullshit! Ang tao. Respetuhin po natin ang bullshit! Sorry, hindi ako makapagpigil, pero bullshit. Hindi ito yung Sir Riv na kilala ko. Bullshit. Yung mga sinabi mo nga kanina na mamaya, di ba? Babalikan ko itong sinabi para ng ibang tao. Most especially, wag naman po natin sana insultuhin ang kakayanan at pag-iisip ng ibang tao. Diba? Nakikita nyo na layunin na itong video na to, men. Diba? Kung makikilala nyo si Sir Riv, hindi ganito to. Kadalasang experiences po ninyo pagka nasa field po kayo. Pwede niyo po ba kami makwento? Okay. Sa ghost hunting po, sa mga paranormal investigations, ito po ang isang bagay o isang totoo na dapat maintindihan ng marami. Ang ghost hunting po ay hindi biro. Napakahirap na gawain po ng ghost hunting. Yes. Kailangan nyo pong gumugol ng panahon, oras, pera para magawa ito. No? Hindi po siya isang iglap, makapag-ghost hunting ka na ng maayos at makapag-shoot ka lang ng video. The problem with the others po kasi,
Magsushoot ng video sa isang haunted location, 3 to 5 minutes, meron ng kababalaghan na nangyayari. Ang katotohanan po, hindi po ganun. Ang totoong ghost hunting po or investigations, napakahirap pong kumuha ng evidence. Yes! I do agree. Minsan nga, inaabot ang overnight yan eh. Zero ka pa eh. Siyempre, ang pipiliin mo na lang doon yung medyo, pero inaabot talaga yan minsan overnight talaga. Nung mga unang saba ko, akala ko pwede na yung mga 1 hour, 2 hours. Tapos, minsan, yung mga sumusunod na, pagka umabot na tayo talagang 0-0, talagang hindi ka titigil agad wala ka nakikita eh. Sa mga scripted kasi, planado yun. Diba? Kaya nagagawa nila within 10 minutes or ano. Sa amin po, whenever we investigate, normally, marami po kaming bagay na akala namin wala lang. Parang wala lang nangyayari sa lugar. But then, after the shooting, Kapag ni-review mo, reviewing the footages, meron doon mo marirealize na meron palang mga ibang nakaka-capture din na voices. Then, eto ka ngayon, mag-iisip ka ngayon. Eto ba, something ba to? Pwede bang i-consider to na paranormal evidence or not? Kailangan maging matalino ka. You always have to try to debunk yourself. Kung meron pong kayang mag-debunk ng evidence or ginagawa ng isang ghost hunter or paranormal investigator, wala pong iba yun kundi ang sarili niya. wrong! Bakit ko nasabing wrong? Diba? Ano ba ang definition ng debunk? Debunk. Expose the falseness or hollowness of a myth, idea, or belief. Reduce the inflated reputation of someone, especially by ridicule. Pwede ba yun? Pero dito tayo magfo-focus, expose the falseness, i-debunk mo. Or ano ba ang magandang iba dyan? Basta debunk, sasabihin mo na hindi totoo. Ang unang kalaban mo kasi, according kay Jaime Licao ko, 'di ba? Yung pagkakaroon mo ng personal bias. 'Di ba? Kalimitan kasi, aminado ako, no? May personal bias ako. Kaya hindi ako pwede mag-debunk sa sarili ko. 'Di ba? Ang pagde-debunk kasi same yan ng pag-audit eh. 'Di ba, pag nag-audit kayo, sino nakatrabaho na sa retail dito? Pag nag-audit kayo, maaari nga mag-hire pa yan ng third party na mag-audit eh. Tama? Pati nga sa balota nga, 'di ba? May independent body na nag-audit para ma-make sure na yung pagtingin doon sa data ay patas. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw lang makakapag-debunk sa sarili mo. 'Di ba? Kasi nandun yung personal bias eh. Naalala mo ba, Sir Riv, yung nangyari sa Bahay Tisa? Paniwalang-paniwala ako na poltergeist yung gumulong doon. Dinibunk mo yon at nakita ko, ay oo nga pala. Nandun na yung parang bato ba yon na naapakan ko lang na. Pero kung ako lang ang magsasabi nung paniniwalaan ko yon. Hindi pwede. Hindi pwedeng sarili mong magdidibang mo. Self-serving yan. Self-serving yan kapag sinabi mo na sarili mo lang ang i-take note ko to magko-contradict ito mamaya sa sasabihin mo. Sabi mo, walang ibang makakapag-debunk sa'yo kundi sarili mo. Iba. Makakapag-debunk. Hindi pwede ito. Kasi may pagkakataon, ito naman let's say may pinakita kang video, nakita mo yung video, White Lady. Alam mo sa sarili mo na nalaman mo na hindi ito White Lady, ito yung natatandaan ko na Natatandaan ko na ito pala yung nakasampay doon. 'Di ba? Ikaw, pwedeng mangyari ganito, na-debunk mo yung sarili mo pero hindi mo sasabihin sa tao. May nangyayaring ganyan, men. 'Di ba? Katulad kila Kuya Red, minsan aksidente na may nalaglag na bunga sa bubong. Kahit alam nila sa sarili nila, hindi nila dinideklara sa tao. O paano yon?
Hindi naman lahat ng tao kasing tapat mo. Na every time na ididibang mo, idideklara mo sa tao na hindi po yan ano. Kailangan pa rin ng ibang tao. Third party pa rin ang magdidibang. Kasi hindi naman lahat inaamin eh. Kahit minsan na-debunk mo na ang sarili mo, hindi inaamin ng iba. Or ito pa, pwede kasing ang mangyari, psychological yun. Pwede naman hindi ka naman nagsisinungaling. Nakita mo talaga, may white lady talaga. Pero paano kung under ka ng marijuana? May mga ghost hunter na nagmamarijuana. Under ka ng pinagbabawal na gamot. Oh, ididibang mo pa rin ba yung sarili mo nun? Kaya nga, debunk parang audit yan. Saan ka nakakita na nag-audit na ikaw din na mag-audit sa sarili mo? Didinaya mo yun. Hindi ko naman sinasabing madaya ka. Kaya lang, kung ganun ang gagawin mong pananaw sa mga tao, di ba, na wala makakapagdibang kundi sa sarili mo, minsan kasi hindi tayo nag-iingat sa binibitawan natin eh. Hindi mo ba alam na pwedeng gawin dahilan niya ng mga peke? Ay, bakit ididibang? Sabi Eka nung kakampi ni Bungo, sarili lang daw Eka ang makakapag-debunk na Kaya baliwala yan, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na instead na yung mga ganitong bagay, pinag-uusapan natin sa private para magkaroon tayo ng healthy exchange of information. Mas pinipili nyo dumaldal sa publiko nang hindi nyo pinag-iisipan yung sinasabi nyo. Di ba? With regards to paranormal debunkers or critics, wala po akong gustong patamaan or pasaringan dahil marami rin po akong kakilalang mga ganyan. Hindi po sa lahat ng oras ang mga bagay na nadedebunk nila is fact. Again, ang mga bagay po na... Totoo naman yun. Totoo naman, di ba? Minsan opinion lang. Pero I'll make sure na kung yung ididibang ko, sisiguraduhin kung totoo yun. Is the obvious ones. Ito, yung na-mention mo na naman yung obvious ones na yon. Yung pagiging obvious kasi, subjective na naman to eh. Maaring sa'yo obvious, maaring dun sa sinasabi mong laking probinsya, hindi obvious. O paano yon? Igagalang mo pa rin yon? Kahit sa sarili mo na alam mo nang ginagago yung kababayan natin, sa kanya hindi obvious na peke yung aswang eh. Sa'yo obvious dahil ba sa paggalang na yan? Kaya nga sinasabi ko, ibang-iba itong Sir Rib na to eh. Naging magalang itong Sir Rib na to eh. 'Di ba? Bakit ka naging magalang? May hinahabol ka ba na pinakikisamahan mo? Tinatanong ko lang ha. Kasi hindi ka ganyan dati. Dati wala kang pakialam eh. 'Di ba? Naalala ko yung Bungo, wala akong pakialam. Pero ngayon parang ingat na ingat ka. Diba, men? Yung pagiging obvious kasi yun eh, subjective yun eh. Diba? Pero, meron po talaga mga evidences na mahirap paniwalaan pag nakita mo sa video. Pero iba po sa personal ang pakiramdam. Iba po ang taong nakaranas na nandun talaga sa mismong oras na iyon. Ako naranasan ko yan. 'Di ba? Doon sa Clark, paniwalang-paniwala ako doon. Pero after na nasa Clark ako, nakakapag-isip pa rin ako. What if yun ay psychological ko lamang? 'Di ba? Naalala niyo nagsisigaw-sigaw ako sa Clark? Paniwalang-paniwala ako doon. Pero open pa rin ako eh. Baka mamaya yun ay psychological ko lamang kasi yung pagkakaroon ng ng hallucinations yan, maraming pwedeng mag-induce niyan eh. Pwede kasing masyado kang stress. 'Di ba? Pwedeng sa sobrang takot mo. Yung pakiramdam doon, hindi ko naman binabaliwala yon. Talaga matatakot ka naman talaga pag nandoon ka. 'Di ba? Pero wag mong sabihin na reliable yung feelings mo nung time na yon. Hindi pa pwede natakot ka lang? 'Di ba, men? Kaya naman po sa amin, lahat ng mga pinupuntahan naming investigation, of course, natatakot din po kami. Akala po ng marami kapag investigator ka or ghost hunter, wala ka ng takot eh. Pero ang totoo po Tatapangan. niyan,
natatakot din po talaga kami. Pero siyempre, yan ang task mo, yan ang kailangan mong gawin. You have to be brave enough. You have to have a strong faith para maging mapayapa at maayos ang ginagawa mong investigasyon. Since na-mention niyo po na natatakot din po kayo, pwede niyo po ba kami makwentuhan ng nakakatakot niyo pong na-experience? Yes. Well, actually, ito po, I have a lot of experience po na talagang nag-freak out po ako. And hindi ko po masabi na bihira, no? Kasi sinabi ko nga madami eh. But then, kung mapapanood niyo po ang videos ko, hindi niyo po makikita sa mukha ko yung natatakot na ako. I always try to handle things na hindi naman ako magmumukhang OA. Kasi baka naman po sabihin ng iba, ang OA naman nito, konting bagay. Pero, tulad po ng... Sabi mo, di ba, wala kang pakialam sa sabihin ng iba? Hindi, natatanong lang kasi dito sa interview na to, parang concerned ka sa sasabihin ng iba eh. Hindi talaga ito yung Sir Riv na nakilala ko before eh. Siguro change man na si Sir Riv, ano? Ang tinatanong ni Sir, may naranasan na po kami na nasa Cape Boyador Lighthouse po kami. Bubukas yung pinto, dahan-dahan. Then, binalibag, pasara. Okay, well guys. Umuwang. Kunan mo lang yung pinto po nga. Yeah. Oh, wow. Oh my God. Uy, impressive yun ha. Impressive yun. Wow. Also, we went to this place na sikat po, which is the Clark Abandoned Hospital. Meron po kaming na-capture doon na nakasilip sa isang poste. Yung kabilang paa, as yung kabilang mukha, para sumisilip lang siya. Hello, tol. Alright, Lapit ka dito. who is that? God, Sam. Tao ka ba? Buti bumalik Are you tayo. sure? Are you sure na ano ba yan? Ano na yun? Pero up until now, Ba't hindi hindi siya gumalaw? Hindi siya gumalaw. namin siya masabi kung ano siya talaga kasi hindi na po kami nagkaroon ng chance dahil ginagawa na yung gusali. Also, nasa Fort Drum kami, El Fraile, the island na ginawang battleship. Meron po kami nakita ng partner ko na si Apple, nakasama ko po sa channel, na dumaan na dalawang white mist na sobrang kapal. And I freaked out. And it's, naka-live po kami sa Facebook nung time na yon. And I would say also, one thing na talagang natakot din ako is Cresta del Mar. Ito pong shirt na suot-suot ko ngayon, naramdaman ko pong hinatak itong t-shirt ko. And in fact, makikita nyo sa video namin yung paggalaw ng braso ko dahil hinatak tong shirt ko. Now, ito pong mga bagay na ito na kinikwento ko sa inyo, ito po ay personal experiences ko. Pwede nyo pong tingnan yung mga videos na yan and pwede nyo pong husgan. We are open for interpretation po. Pwedeng husgahan. Pero ang sabi mo kanina, walang ibang makaka-debunk nun, kundi sarili mo lang. Contradicting. Ano ba, men? Po ang sa tingin ninyo. Pwede pala eh. Pwede pala eh. Tapos sasabihin nyo, maging malawak, no, di ba? Ewan ko ba kung saan tayo pumupunta. Hindi, Sir Riv, ano, ang sa akin lang, kilala kita eh. I don't know kung yung pagkakakilala ko sa'yo ay totoong Sir Riv yun. Baka mamaya ito talaga yung totoong Sir Riv. Di ba? Pero yung pagkakakilala ko sa'yo, sasabihin mo yung gusto mo eh. Wala kang pakikisamahan eh. Pero dito sa video na to, I don't know ano, hindi ko lang alam kung tinatry mo lang bang magpaka-different or ano, hindi ka totoo dito eh, for me ha. Pero kung ito na yung totoo mo, nakaka-disappoint. Iba yung pinakita mo sa akin dati. But then, if you ask me, napakarami po naming naranasan, nakatotohanan, nakababalaghan. Because sa lahat po ng ginawa naming video, never po namin naisipan or never po namin ginawa ang mameke since
day one. Yan, sige mamaya. That's why yung totoong takot po, naranasan na po namin. May mga equipment po ba kayong ginagamit dyan na para makatulong po sa pagkahunt po ninyo? Yes po. Now, ito po, gusto ko pong sabihin sa lahat, kasi nga po, binanggit ko kanina, ang mga urban explorers, kung makapapansin niyo po, manood kayo ng mga videos ngayon, ang maririnig niyo po sa kanila, explore tayo, galing ng explore nyo. Explore dito, explore doon. Exploration is different sa investigation. The word itself is different na, di ba? Pero, ang exploration po, ang tingin na agad ng marami is ghost hunting na agad. Well, hindi po. Ang totoong paranormal investigations po, kailangan meron kang equipments. Now, ano ba ang trabaho ng equipments? We're using the equipments para po makita ng viewers, magkaroon ng validation, yung sinasabi namin na validation. possible evidences na nakaka-capture namin sa camera or nakaka-capture namin sa audio. Same nung ina-explain ko before. Kaya gumagamit. Kapag may kiniklaim kasi at nababack up pa ng mas may credibility. 'Di ba? Pero it doesn't mean na paranormal pa rin, ano? Depende pa rin sa interpretasyon nyo ng nanonood, 'di ba? Kami ng different types of equipments. Now, with regards to equipments, marami rin pong skeptic, marami rin pong critics with regards to like apps, using apps, no? Ito po matagal na usapin na po ito sa mga enthusiast. Gusto ko pong sabihin sa inyo ang personal na opinion ko dito. Kayo na po ang bahala kung ano po ang opinion ninyo. Pero pagdating po sa mga apps, we use it po para po ma-check namin kung nagkakaroon ba ng connections yung sagot sa apps. Now, if you think of it, apps, program nga naman yan. May mga words na nakasave dyan. So, pwedeng magbitaw ng magbitaw yan. Yes. Pero bilang isang investigator po, kailangan meron kang malawak na utak. Kailangan meron kang malawak na pangunawa na, wait a minute, ang paranormal, everything is possible. Lahat pwedeng mangyari. Hindi ko po sinasabi na maniwala kayo sa mga apps. But then, if you are investigating... Actually, hindi app yung, yung problem eh. Ang problem yung gumagamit ng app. Mamaya na, pagpatuloy muna natin sinasabi ni Sir Riv. Like, if you're doing ghost hunting, nasa isang abandonadong lugar ka, why not check? It's fine. If you want to use like the GhostTube app, the Spirit Talker, or the others, Necrophonic, hindi naman po yan masama. It's just that, kailangan lang gamitin mo ito ng tama at... Correct. Mag-agree naman ako doon. Kasi mga kababayan, ganito kasi ang nangyayari. Let's say, gagamit ka ng GhostTube, no? Gagamit ka ng GhostTube or Spirit Talker or Necrophonic. So, magtatanong ka, ilang taon ka na, kung ano-anong binibitawan ng GhostTube. Ilang taon ka na, sinasabi ng GhostTube, toilet. Anong pangalan mo? Longganisa. Diba? Iba yung Pero kung sinasagot ka, something yon. Yung halimbawa, let's say sabihin mo ng GhostTube, no? Ilang taon ka na, sasabihin ng GhostTube, 18. Anong pangalan mo? Alice. Yung every time na nagtatanong ka, spot on yung sagot. 'Di ba? Ito kasi nagiging problema minsan. Sa GhostTube kasi, hinihintay lang magsalita yung GhostTube. At pag sinabi ng GhostTube na 18 years old ka na, invalid yon. Pagka ganon. 'Di ba? Kaya nga, yung sa GhostTube kasi, automated yun eh. Mas kung magagamit yun ng maayos, di okay. Pero, prone kasi siya sa pamimeke. 'Di ba? Actually, lahat naman ng bagay na mamanipula. Ultimong Ouija board, 'di ba? Sabihin na natin na legit na paranormal tool ang Ouija board. Pwede kasi may dun eh. May tumulak nun eh. 'Di ba? Kaya nga kailangan malaman din ng tao yung mga ganyang bagay. Ayos at naaayon.
kailangan maging matalino tayo sa paggamit ng lahat ng equipments. Paano yon? Na-explain mo ba kung paano yung matalinong paggamit? Kasi pag magli-live ka ng ganyan, paano yon? Siyempre magtatanong yung mga tao, paano yon? Paano yung matalino na yon? Kung sasabihin mo lang na kailangan matalino tayo sa paggamit. So paano nga? Because lahat po ng equipments is just a device. A device is a device. Whatever pong device ang gamitin nyo, equipment, sa mga paranormal investigation is fine as long as it's making sense dun sa investigation. Even yung SLS cam, yung stick figure po na ginagamit like sa ghost tube, you can use it. Ano, magiging peke pa ba yun kung merong activity na nangyari sa ibang equipments mo? Like, for example, you have the EMF, you have the REM pod, nagwawala na sila, and tinapat mo yung SLS cam mo doon, and you're seeing this figure, stick figure. Hindi, malay mo kung may pattern. Bakit? Ibig sabihin, legit na rin ba yun? Porkit may nagwawala doon. Paano kung may pattern doon? Make sure mo muna na walang pattern. 'Di ba? Kasi ang SLS ng cellphone, nagbabase lang ito dun sa image na nakukuha ng camera. Hindi naman totoong structured light sensor to eh. Yung katulad sa Xbox Kinect na parang may laser grid na madami. Ibang-iba yon. Wag nating i-mislead yung tao sa Riv. Magkaiba to. Ito kasi, hanggat walang nakikitang pattern ito, yung camera nito, yun sana maintindihan ng tao. Iba ito sa legit na SLS. Ito, nagre-rely ito sa kung anong image na makikita. Maliban na lang kung talagang may nag-apparisyon talaga dyan na totoo. 'Di ba? Pero I'm sure kung apparition yung nagpakitang totoo na yun, makakapture mo talaga sa video yon. Hindi mo na kailangan gumamit ng pag-detect ng stick figure. Di ba? Kasi yung nare-relyan ito, nakaprogram ito pag may nakitang pattern dun sa video. Check mo pa rin. Kasi ibang-iba ito eh. Hindi ito yung totoong SLS eh. Xbox Kinect yung totoo. Doon sa Xbox Kinect kasi, hindi yun sa pader yun talaga makaka-detect yun kahit walang pattern. Ito kasi kailangan ito ng pattern. Dahil nakadepende sa lente ng camera na makikita kung magdodraw siya ng stick figure o hindi. Now, sa tingin nyo, pag ganun ang na-capture nyo, fake pa rin ba yun? Depende. Titingnan ko muna. Baka naman hindi ba pwede magkataon na habang nagwawala lahat ng equipment mo, wala ka ng pattern na makakapture. Lalo na pag sa loob ng bahay, ang daming lines at shapes na nandoon. Diba? Kaya for me, bagamat may point ka naman, hindi ko naman pwedeng alisin sa iyo na may point ka naman na pwede naman talagang makadetect ng totoo. Kaya lang, ang mas maganda sana kung i-eliminate na lang natin yung mga sobrang madaling mamanipula. Lahat naman yan namamanipula eh. 'Di ba? Pero pag yung sobrang taas ng risk ng false reading, mas magandang wag nang gamitin. Kung may budget din lang naman, ba't ka magtitiis sa phone apps, 'di ba? Wag natin masyadong pilitin na ang mga taong gumagamit nito ay peke na agad. Kasi ako po gumagamit din kami ng ganun. Hindi naman. Maaring hindi lang alam kung gaano kataas ang probability ng false reading. Apps kasi it's fine. Kailangan mong gawin yung research mo. You're doing it for yourself. And ang ginagawa po namin is we're doing it because we want to show everyone na lahat po ng bagay ay susubukan at gagawin namin para makakuha po kami ng evidence. Dahil yan naman lahat naman pala gagawin ba't magtitipid sa apps, di ba? Mas maganda ang ihatid mo sa audience mo yung medyo hindi madaling mamanipula. Lahat yan, inuulit ko, namamanipula lahat yan. Di ba? po ang trabaho ng isang ghost hunter or investigator ang makakuha ng possible evidence with regards to the paranormal or the supernatural. I-demo natin. Kasi po, marami rin pong maling paniniwala minsan, marami pong mali ang pagkakaintindi or
mali ang pagkakagamit ng mga equipments na ginagamit ng mga ghost hunters. And also, tandaan po natin, lahat ng equipments na ginagamit, pwede kong pekein at pwedeng dayain. Yes, I do agree. In fact, marami po akong kakilala. They say they're legit. Pero sila yung magaling mameke. So, kailangan tayo, maging matalino po tayo, no? Now, umpisahan po natin. Gusto ko pong ipakita sa inyo, isa-isa yung mga typical na ginagamit po sa pag-ghost hunting. Okay, so, let's start off with this device. Ito po ay tinatawag na EMF or electromagnetic field meter. No? Nakakapag-check po siya ng mga electromagnetic field, like mga energy, like matatrace niya yung mga static electricity, no? And yung mga radiation. Kasi po, sa mundo ng paranormal, alam naman po ito ng nakararami, at ang mga espiritu daw po, or mga kaluluwa, or mga entities ay natatrace, nagmamanifest sa pamamagitan ng energy. So, meron po itong maling paggamit at merong tamang paggamit. Whenever you want to use this, hindi po yan dapat nakadikit sa katawan mo or malapit sa iyo kasi especially pag meron ka pong device na nakakabit sa katawan mo. Like for example, I have this lapel mic, Let's see kung pipitik siya dito. Pumipitik po ba? Hindi. Now, sa cellphone, Hindi pumitik. as you can see, Yan, pumipitik pag sa dinikit cellphone. mo siya, nagwawala na siya. So, yung mga nag-ghost hunting po na iba, madalas, may mga cellphone sa bulsa, nakatago. Then, may ano to, may something paranormal. Especially pag may Alam mo, this is dumb, Wala namang ghost hunter na nagdidikit ng cellphone dyan na nakikita, eh. Ang tamang paggamit po nito, That is so dumb. Diba? whenever you feel like there's something weird sa isang spot ng area na pinag-iimbestigahan mo, you just leave it there at lumayo-layo ka. Then you try to ask questions. Kasi this is also a good way to try to communicate din po. You can give like commands, like pag may nangyayari na and na-experience ko po kasi ito, I don't know kung na-experience po ng iba ito, pero may mga experiences po talaga kami na sinasabi po namin kung paiilawin niya. Iilaw. Pag sinabi namin patigilan, titigil. Or lumipat sa ibang EMF, nangyayari po. Merong intelligence na nangyayari. No? So, very important po na tama ang paggamit ng isang EMF meter reader. Now, this device naman is also an EMF meter, pero it's the digital type. Ang ginagawa naman po nito ay tutunog kapag may na-detect like that. Ano siya na-detect? So, tutunog lang siya. So, ang best way po, again, is maging malayo. Iwan mo lang to sa isang spot. And make sure na walang source of energy sa area para naman po, hindi kayo magkakaroon ng false positives. I hope lahat po ng mga nanonood dito na gusto mag-ghost hunting, makinig ng maigi sa mga pag-discuss natin about this equipments, no? Next equipment ay ipapakita ko po sa inyo. This is what you call the spirit box. Ito po ay sinasabi na pwedeng makakapture ng electronic voice phenomena, voices from the other side through the white noise. Ito, pwede rin ito mamanipulate, eh. Ang gagawin mo niyan, babagalan mo yung sweeping sound. Makakabuo ng word yon galing sa radio station. Pag may nagsasalita, 'di ba? Kaya isa ring magandang diyan, yung mabilis yung sweeping sound para ma-make sure na walang mabubuong word na galing sa radio station. Or the static noise, yung So, ang ginagamit po namin, ito kapag tinatry natin makapag-communicate. Now, may dalawang choice po kayo. It's either you use the AM or the FM frequency. At pipili lang po kayo ng sweep rate. 100 yung pinakamabilis na pag-sweep sa mga frequency ng radyo, no? And meron dyang 150, pabagal na pabagal, 200, 250, 300.
pabagal yung sweep niya. So kami po ang ginagamit namin is the 100 sweep rate para po mabilis yung pagpalit niya. Para po medyo mahirap makakuha ng words na buo. Now, sinasabi po na pag meron ka nakuhang words na buo, like this. Pag meron po tayo na-capture na words na buo while doing the investigation, sinasabi po nila at pinapaniwalaan na possible na paranormal po ang nangyayari or possible na espiritu ang nakikipag-usap sa atin. But then, you decide. Sa tingin niyo po ba, espiritu talaga yung nakaka-capture? We never know. Pero, there's always 3 things na kailangan po nating tandaan while getting the evidence. Very important po is the timing, the relevance, Yes, totoo yan. Tama yung the sinasabi. intelligence. Kapag nagkaroon po yung tatlo na yan sa isang lugar na iniimbitahan ninyo while you're using equipments or while you're trying to communicate, malamang sa malamang po, it's an anomaly na pwede nating siguro sabihin na something paranormal. Dahil, again, kailangan po magkaroon ng timing, relevance, at intelligence. Now, next up is, this one is very important. This is an EVP recorder. It's not the best sa market, but you can always use a typical recorder naman. Iwan mo sa isang spot, habang nag-investigate ka, make sure na walang ibang tao ron, make sure na walang ingay na nangyayari. Pero ito ko po kasi, mas sensitive ang, ang receive ng mic niya. So, nakaka-capture po siya ng mga, ng voices natin and maybe mga voices from the other side. Because sa mga investigations din po namin, we have captured a lot of evidences na merong voices habang iniiwan namin yung device namin. Meron kami nakaka-capture na magugulat ka may response na nangyayari. And kami po mismo, alam namin sa sarili namin na iniwan lang po namin yung device doon at wala po kaming ibang kasama doon. At wala pong ibang boses na ganun. So, sa investigation po, very important ang EVP recorder. Again, EVP stands for Electronic Voice Phenomena. At importante po ito, whenever we investigate, kailangan nakabukas lang ito the whole time. Now, this one is a very famous equipment. Pero ito pong model na ito ay locally made po ito. Kasi meron pong original na ganito This is what you call the REM pod or the Radiating Electromagneticity Pod. So basically, para din po siyang EMF na nakakasagap ng energy, no? Ito yung REM pod, Natatransmit na EMF, no? Pag na-receive niya, tutunog po yung mga ganito. And ang pag-receive po nito is like parang dome. No? 360 na parang dome. Kaya naman po, pag ginawa natin to, pag binuksan natin, natatrace niya po. Anything with like energy. Now, ito pong equipment na to, medyo po ito, medyo sensitive po ito gamitin kapag hindi po tama ang paggamit. So, kailangan po, ilayo nyo rin po ito sa kahit anong pwedeng... So dito, ini-explain ni Sir Riv, kung paano i-fake ang resulta ng REM pad. Makuha, like, ilapit mo to somewhere sa isang gamit, madedetect ng antena, pwede po siyang tumunog, or may dumaan na pusa, may dumaan na daga, or whatever na dumaan, pwede po siyang tumunog. Pero, gusto ko pong i-demonstrate sa inyo na ito pong device na ito, even the EMF and the other equipments, pwede po itong dayain. Yes, correct. Now, here is a two-way radio. It's a walkie-talkie, typical walkie-talkie. Power on. 1. So, for example po, kahit malayo po ito, pwede nyo pong subukan to sa mga ibang nag-ghost kung hindi nyo man po alam ito. Hindi ko po ito pinapakita para turuan yung mga namemeke. Yes, may reason si Sir Riv, May reason siya kung bakit niya pinapakita. I want everybody to be aware na... Ang reason ni Sir Riv, awareness. Di ba?
lahat ng equipment. Wala akong pwede magsabi na yung equipment na to, itong equipment na to, ito yung the best. SB7 is the best. REMPAD, ito yung best. Diba? Lahat po yan kayang pikiin at kayang dayain kung sasadyain ng isang ghost hunter or investigator. Yes! Tama! Now, just to demonstrate, ito po. Bubuksan natin ulit to. Nakabukas na yung radyo natin. Papakita ko lang sa inyo. Just for transparency. Papakita ko po, pipindutin ko yung radyo. Diba? Tumutog. So, Kasi may na-receive siyang signal na nanggaling sa radyo. So, kung mag-investigate ang ibang tao at makita niya to, magtanong sila, nung lumapit nga lang ako, tumunog na eh. May kasama ba kami dito? Ay, meron daw. Ganun lang po kasimpleng peke. diba? So, ako naman ang magtatanong sa'yo. Anong difference yan na ginawa kong pamimiki sa abandoned hospital? Boss Moki, sagot kayo Anong difference niyan doon sa pamimiki na ginawa ko sa abandoned hospital at in-expose ko kung paano gawin? Kasi itong mga to, tumutol sa akin. Sa likod ko pa nag-usap yung mga yan Nag-live pa sila Na dapat hindi ko daw ginawa yung pamimiki sa sa classroom. Ay, sa classroom. Sa hospital. Kasi ginawang school kasi yung hospital Diba? Anong difference ng ginagawa ngayon ni Sir Rib doon sa ginawa ko noon yung pamimiki doon sa video? Diba? Ito syempre, dahil umaakyat-akyat sa inyo si Sir Rib, sasabihin nyo, hindi, pinapakita lang doon kung paano mapeke na pwedeng pekein yung resulta. Doon sa ginawa ko, hindi ba same lang? Di ba? Na kailangan niya akong birahin ng nakatalikod, na wala ako doon, na pwede nyo naman ako i-invite. Kaya hindi ko na gigets Hindi na kukuha yung reason. Kaya umalis ako sa Souls Kasi sa mga taong katulad nito, 'di ba? Pag nakatalikod ka, bibirahin ka. Ayoko nang ganon. Ng mga equipments, no? Pero magiging useful po ito, iwan nyo ng malayo. Maaaring magamit po ito. It's Diba, like a motion sensor. Now, of Hypocrite. course, what you have to bring na very important sa mga investigation is a flashlight. Importante na pupunta tayo sa dilim, kailangan Forward na natin to doon sa may something. mga Hindi po kayo pwede mag-ghost hunt ng maliwanag. Kasi ito mga to, tinira ako nito. 'Di ba gumawa ako ng fake na video sa hospital, abandoned hospital. Yung may shadow na sumilip. Ang reason ko nun, para sabihin sa inyo na madali lang talagang mameke ng video. Na same na ginawa niya sa REMPAD. Pero yung sa akin daw, unacceptable. Di ba? Ang bihira. Wala daw multo nung makaka-capture. Wala naman po nagsabi or wala nakapagpatunay na ang mga multo ay natutulog ng umaga. So you can investigate. Meron namang umaga. Kami, sa gabi, is para lang po tahimik ang lugar at wala pong ibang pwedeng makuha or senses natin, gumagana talaga yung pandinig natin, no? Para marinig natin kung ano bang nangyayari sa paligid. Yun lang po ang rason. Main reason para walang masyadong contaminants paggabi. Tsaka pag pinapatay ang ilaw. With regards to investigation, you can investigate anytime, any day. Depende na po sa inyo. Ano ko lang, kasi meron po yung yung 3 a.m. Mhm. Po ba yun yung mga... Forward na natin to pwede nyo mapanood yun para mabilis Yan tayo. ang ganong paniniwala na pag alas 3 na madaling araw, lahat daw po ng mga espiritu, mga entities, whatever, is very active. Pero kung iisipin niyo po, again, like what I said, wala naman pong nakapagpatunay na ang mga multo or entities
Active talaga ng... Hindi, paniniwala nila yun eh. Katulad nung sinabi nila, igalang ang paniniwala, di ba? Di ba? Huwag mo sabihin na wala nakapagpatunay, paniniwala nila yun eh. Di ba, may nakikita niyo yung yung kahipokritohan na itong taon to? Yan. Kino-connect na lang po nila. Alam niya naman po ang mga tao, marami hong paniniwala, maraming haka-haka. Di ba? Haka-haka na agad ang tawag mo doon? Kung iisipin niyo po ang realidad, it doesn't matter. Exactly! Di ba? Yan ang mahirap sa atin. Nagpapaka-plastic tayo nung una na ano dyan, igalang ang paniniwala. Then, ito rin, ginagawa mo rin min eh. Di ba? Hindi, kahit na anong gawin mong pagpapanggap, lilitaw at lilitaw yung totoong ikaw. It doesn't matter. Pwede sila magparamdam anytime. Asa na yung yung paniniwala doon na igalang ang paniniwala na paranormal is a belief. 'Di ba? At kung kasama man po natin sila dito sa mundo na ito, nandyan lang sila anytime. Hindi paniniwala ng iba 'yun eh. Ilagay niyo po sa comments. Naniniwala ba kayo na ang mga multo ay active lalo na kapag 3 a.m.? Or nagpapahinga ba ang mga multo kapag daytime? Well, for me personally, I don't think so. Hindi, paniniwala nila yon. Sinabi mo kanina eh. Tapos ngayon, harap-harap mong binabasag. Pambihira. Ito po, idadagdag ko po sa mga misconceptions about ghost hunting. Madalas po kasing sinasabi rin sa amin, dahil nanonotice nila sa mga videos namin na kami daw po ay hindi kayang mag-solo investigation. Yan po ang isa sa maling paniniwala ng mga taong manonood at ng iba. Hindi po importante kung gaano karami o gaano kakonti ang nasa isang lugar habang Well, dyan naman, agree naman ako dyan. nag-iimbestiga. Kasi ang pag-i-investigate kasi, pagkuha ng ng data eh. 'Di ba? It doesn't matter kung isang buong barangay po kayong nandyan. It's fine. It's fine kung solo lang din. Ang multo po, or sinasabi nila mga espiritu o kaluluwa, kung gusto po nila magparamdam, nagpaparamdam po sila. Well, in fact, napatunayan po namin yan sa marami namin ginawang investigasyon kung saan sinasama po namin ng mga caretakers or yung mga gustong maka-witness ng ginagawa po namin para makita rin po nila yung proseso ng ghost hunting na ginagawa namin. Dahil yun naman po ang gusto naming ipakita sa lahat. Ano po ang tamang proseso or yung pamamaraan sa pag-ghost hunt. Yun po ang essence ng ghost hunting aside from getting the evidence. Now sir, gusto ko po itong ipakita rin sa inyo. Sa ghost hunting, this is also very important. This is a temperature. Forward na natin ang thermometer na to. Pero sa spot, check yan. Dito, Sa may iba pang sinabi. It's Kasi sobrang 23. tagal na nito, men. useful para lang po ma-check natin kung talaga nagkakaroon ng changes sa temperatura doon sa abandonadong lugar. Marami din pong skeptic dito. Now, ito po ay tinatawag na cat ball. Ito po ay laruan ng mga pusa. Design siya para maging laruan ng mga pusa. Wherein, pag ginalaw ng pusa, iilaw siya. Pwede nyo rin pong gamitin to sa ghost hunting or investigations na gagawin ninyo. Pero for us po kasi, ganito po ang ginagamit. Kaya po namin ginagamit ang cat ball or tinatawag naming spirit ball. Meron po kaming sariling rason kung bakit. Marami pong skeptic dito. Sabi nila, sobrang sensitive daw po nito kasi pag gumalaw daw po sobrang sensitive, iilaw agad. So, ang problem kasi dyan sa cat ball na yan, kung magre-research ka, ang pang-trigger kasi niyan, yung maliit na bulitas sa loob eh. Na-explain ko na yan before, di ba? Hindi naman kailangan gumalaw ng dome na yan para umilaw yan. Minsan nga hindi naman gumagalaw yan, umiilaw yan eh. Kasi nga kung mapapanood nyo, hindi yung pagkabilog ng bulitas niyan sa loob, hindi perfect na bilog. May time kasi na pagka nilapag mo yan, maghahang yan, then biglang babagsak sa loob, madidelay yung pagbagsak niya. Kaya iilaw. Na-explain ko yan somewhere. Kaya
for me, bagamat may chance naman talaga na maging pwedeng gamitin sa ghost hunting equipment yan. Ay, pwedeng gamitin sa ghost hunting equipment. Pwedeng gamitin as ghost hunting equipment yan. Kaya lang, mataas ang risk niya na hindi siya reliable. 'Di ba? Have to do is, iwan mo sa isang tabi na stable, na talagang hindi siya aalog. Then you observe kung magkakaroon ba ng timing, ng relevance at intelligence yung nangyayari. Yung timing kasi, anytime kasi pwede naman mag-trigger yan eh. Katulad ng sinabi ko. Na-explain ko na yun before, di ba? Parang sa loob niyan, parang may parang tube yan na gumagalaw yung maliit na bulitas sa loob. May time kasi na, uulitin ko lang may time kasi na pagka ginalaw mo yan, hindi ba totally bumabagsak yung bulitas? Kasi nga hindi siya perfect na bilog eh. Nakaklag pa siya dun sa tube. Then due to gravity, biglang babagsak. It doesn't mean na gumalaw yung bola. Medyo na delay lang yung pagbagsak nung bulitas sa loob. Now for us, para po sa kaalaman ng mga manonood at ng mga marami, ginagamit po namin ang spirit ball hindi lang para pailawin siya at sabihing evidence yun. Gusto po namin na ang isang spirit ball, pag pinatong namin sa isang spot while doing our investigation, gusto po namin itong pagalawin. Gusto po namin gumalaw to o rumolyo to. Dahil pag rumolyo po ito, ibang usapan na po. Yun! Dahil Exactly. pag iilaw. Kapag rumolyo na hindi naman wooden yung sahig, stable naman yung sahig, 'di ba? Pagka yun pwede pa. I do agree. Talaga yan eh. And I think pag iniwan mo to sa isang spot, Or lalo na pag tumalsik, be one of the best pag tumalsik, evidence para mapatunayan natin kung meron ba talagang poltergeist activity na nangyayari dun sa lugar. And lastly, we have this motion sensor na iniiwan mo. It's called the music box, pero locally made din to. Iiwan mo siya sa isang spot. Pag iniwan mo siya sa isang spot, titignan mo ngayon, magkakalibrate yan pagpatong mo. Then you observe kung kung tutunog ba siya ulit. Kasi kung tumunog siya ulit, motion sensor siya, possible na baka meron siyang na-trace na dumadaan doon. But still, you have to be very smart whenever you're using this kasi masyado pong malawak ang nako-cover niyan parang V-shape. Kahit malayo siya, napatunayan ko na po yan. In fact, may mga forward natin na. Alam kong ako, be very careful when using that. And pinaka-last po na gusto kong ipakita sa inyo, ito pong mga type ng devices na ito. Parang rampad na lang yun. Pero pwede nyo rin gamitin sa signal. Kasi mas malabo. Sino-forward ko lang doon sa ibang bahay. Ingay. Mas lang po ito. Pag wala naman no, wala yung ganyan ko na binili ko. So, ito pong lahat ng mga gamit na pwede nyo gamitin sa pag-ghost hunting or sa investigations ninyo. Pero, lahat po ng bagay na ito, uulitin ko, hindi po nakakasiguro na kapag may na-capture ay paranormal evidence na. Yes, correct. Kailangan po natin pag-aralan kung ano yung na-capture nyo. Again, ulitin ko po because this is very important. Timing, relevance, and intelligence. Pag nangyari po yan, pwede nyo pang i-consider na ito ay magandang evidence. Pero kung hindi po, try to study. Lagi nyo pong pag-aaralan kung ano po ang ginagawa ninyo sa mga yun na nga lang investigation. yung sinabi mo na timing, relevance, or whatever, ikaw may pamantayan kang ganun eh. So pagka sinuri mo yung iba at naniniwala yung iba na totoo yung evidence nila, hindi pumasok yung pamantayan mo na yan. Sa'yo, fake yon. Tama? Paano na yung sinabi mo na walang ibang makadebunk ng evidence mo kundi ikaw lang? Diba? At kailangan po natin laging maging matalino and always try to debunk lahat po na nakaka-capture. It's better to be a skeptic believer habang nag-i-investigate po kayo. Huwag tayo masyadong paniwalain sa simpleng bagay, simpleng kalabog, multo agad.
Simpleng tunog na equipment, multo agad. Hindi po ganun nag-work. Kailangan, naging matalino po tayo. Yung mga peking ghost hunter po ba? Kita niyo po ba? Oh, yes! Yes po. Well, in fact po, Oh, yung yes. REM pad na ginagamit ko, meron din pong ghost hunter na gumagamit yan, na namimeke po. No? Kaya ko po pinakita sa inyo, demonstrate yung paggamit ng radyo or paggamit ng kung ano man. Pero the easiest way kasi para pekein yan is the two-way radio eh. Ang dali nga i-manipulate kasi kahit medyo malayo ho, kayang ma-receive nung REM pad yung radio. And yung motion sensor, sir, napakadaling i-ano po niyan, pekein po. Again, in fact, etong mga equipments lahat po, kaya po yung mga peking ghost hunter, ginagamit po nila yan kasi, again, kulang po sa kaalaman ang mga manonood, kaya po marami silang napapaniwala. Nadadaan po ang mga manonood sa ganda ng salita ng mga peking ghost hunter. Minsan po may maririnig pa kayo na pupunta si ghost hunter sa isang location para tulungan ng mga kaluluwa na naliligaw sa lugar na yon. What is so special, what is different about that ghost hunter sa ginagawa po ng iba? Or, huwag na tayo lumayo. Kahit sa akin po, sa amin, sila, may karapatan silang magpaano ng espiritu, magligtas ng espiritu. Kami, hindi. What's so special about that? Yung iba, may mga super duper powers pa yung iba. Kailangan lang po maging matalino tayo. Marami pong namimeke. Sa panahon po ngayon, sobrang dami na po ang nagko-content ng paranormal. Sobrang dami po lang namimeke. In fact, nung isang araw po mayroon akong napanood na video ninyo, sinabi po niya doon na 95% ng mga ghost hunters ay at mga kabilang sa mga nagpa-paranormal ay 95% daw po ay peke. You know what? Dati ko na pong sinasabi ang 95%. But then, I realized a lot of things and I've seen a lot of things. I would say 97% So, tumaas, ano? ng nasa ghost hunting community dito sa Pilipinas ay peke. So, wait lang, hintay ko explanation niya. Huwag na po kayong magtaka na maraming peke dito. Even sa ibang bansa po maraming peke. And I am so aware of that because I have friends and mga kasamahan ko po ay mga nasa ibang bansa. Because sinabi nila sa akin na So, 97%, no? Paano yung sinabi mo kanina na walang ibang makakapag-debunk ng evidence mo kundi ikaw lang? Paano mo nasabing na fake yun, na debunk mo ba yun? How? Walang ibang makakapag-debunk kundi sarili lang nila, di ba? Paano mo nasabi yung 97% na yun? Ako, nasasabi ko yun kasi kita kong fake eh. Na ipipinpoint ko na fake eh. 'Di ba? Tayong dalawa, napapag-usapan natin 'yan. Please explain to me. Explain to me paano mo nasabi na 97%, ano yung ginamit mong method doon? Kasi ang sabi mo kanina, walang ibang makakadebunk sa evidence mo kundi ikaw lang. Now, paano mo nasabing 97% silang peke kung hindi ikaw yung nag-debunk nun? I'm so sure hindi naman nila sasabihin na fake yung video nila, na oy, dinibang sila Kuya Red, sila Donsky, hindi naman sasabihin na guys, na-debunk ko yung sarili kong di ba? Tsaka yung pagiging obvious na tinutukoy mo, dahil obvious na fake, di ba? Subjective yun eh. Katulad ng sinabi ko kanina, may mga tao kasi na sa kanila, katulad ng sinabi mo, iba-iba ang level ng utak ng tao eh. Kaya dito nga papasok yung yung mga debunker para ipaunawa sa tao kung ano yung mali doon sa video. 'Di ba? So kung magulo, hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan kung ano yung pinagbatay mo 97%, nagko-conflict doon sa sinabi mong walang ibang makakapag-debunk kundi sarili mo lang. Hindi mo naman sarili yung 97% na yun eh. Ano yung pinagbatayan mo na fake sila? Andun pa yung igalang mo yung paniniwala.
Di ba, men? Ito ang problem sa atin eh. Kung sumisimple tayo mag-side swipe tapos naliligaw ka ng landas. Yung ipipilit mo lang na maiba ka. Di ba? I'm so sorry, kailangan kong gawin ito. Kasi feeling ko, nagtatry ka na na magkaroon ng bagong faction uli eh. Na wala namang gumagawa nun. Diba? Kaya nga ako umalis ng tahimik niyan sa grupo na yan eh. Sa totoo lang. It's so ironic na sasabihin mo, igalang yung paniniwala. Pero yung superhero na sinasabi mong ganun, bakit hindi mo gawin sa kanila yon? Kaya kung mapapansin nyo, I don't know dito kay Sir Riva, no? Dati idol na idol ko to eh. Diba? Kahit sa bansa namin, marami ang namemeke. Huwag ka na magtaka kung sobrang dami. Dahil ang paranormal po ay sobrang daling mameke. Paano ho ba nagkakaroon ng peke? Paano nagkakaroon ng power ang mga peke? Sorry to say, pero ito po ay kadahilanan din ng mga manonood. Paano yung mga sinabihan mo kanina na dapat intindihin at yung kapasidad ng utak mo? Tapos isisisi mo rin pala sa kanila. Tinake note ko yun, men, di ba? Dapat intindihin mo yung kapasidad ng utak ng tao. Ngayon, bandang huli, sisisihin mo na sila din ang may problem. Ano ba? Ang mga manonood po ay nagkaroon ng maling pagtingin at paniniwala patungkol sa mga ganitong larangan. Madalas ho, lalo na dito sa bansa natin, kung sino yung mga sikat, yun po ang may boses at may kredibilidad para magsalita ng patungkol sa paranormal. Nasasabihin nila, ito yung paranormal, kahit hindi naman talaga. Kahit alam mong masyado ng kalokohan yung nangyayari. Dahil sikat sila, pinapakinggan sila ng audience nila. Now, ang hinihiling ko lang naman po, sana sa lahat ng mga manonood, maging matalino po tayo. Kanino ko So, meaning, bobo yung yung contradicting na naman sa sinasabi na intindihin. sinasabi ko, na-notice nyo po, maging matalino po tayo sa mga sinusuportahan at pinapanood natin. Not everything you see is real. Not everything you see is genuine. Also, kayo po ang magiging susi para mawala po ang pamemeke ng marami. Sa pamamagitan po ng pagiging matalino ninyo bilang isang manonood. Kung hindi po natin papayagan ang mga namemeke na gawin ito, magagawa pa ho ba nila yan? Magkakaroon pa ba sila ng power para gawin ang anumang pamemeke? Sana po, magising po kayo sa katotohanan na halos lahat po ng nandito sa larangan na ito ay peke. Tanggapin na po natin yon. Hindi, sabi mo, igalang yung paniniwala. Paano yon? Kinontra mo yung sinabi mo kanina? Diba, sa ayaw at sa gusto mo, lumilitaw yung totoong motibo mo, men eh. Diba? Lumilitaw yung totoong motibo mo, men, dito eh. Ay no, kung anong ba motive mo niyan, Dahil yun po ang totoo. Marami po So, lahat ng mga sinugar coat niya kanina, nagbagsakan lahat. sa community ang talagang This bullshit. ginagawa ito for the sake of money. And I can say that dahil marami ho akong mga nakausap na iba't ibang mga tao na nagsasabi na ginagamit din sila ng mga ghost hunters na ito. Ang community po ng ghost hunting dito sa Pilipinas, gusto ko pong maging aware ang lahat. Yan, ito po ang isang rason din kaya ako nandito. Gusto ko pong sabihin na ang ghost hunting po dito sa Pilipinas sobrang toxic na po. Lahat po ng ghost hunters, ang platform is mga social media natin na platforms. Pero madalas is yung YouTube, kung nasan po tayo ngayon.
Ginagamit po ang platform para sa self-gain. Kung kaya naman ang mga ghost hunters po, puro na lang pagalingan. Lahat gusto maging tama. Actually, walang ganyan eh. For me, yung word na pagalingan, wala akong yung competition nandun lagi. 'Di ba? Nandun lagi ang competition kasi syempre ako hindi mo maiwasan 'yun let's say napanood ko yung video ni Sir Riv. 'Di ba? Nag-go something si Sir Riv. Uy, cool yung ginawa niya. 'Di ba? Ano kaya kung i-apply ko rin sa akin 'yun? Feeling ko wala namang masama doon eh. Unang-una, hindi naman nakapatent sa'yo yung style na yon, 'di ba? At yung pagalingan kasi, na yun eh, given na yun eh, na, mas pinapanood yung video niya dahil ganito style niya, mas i-improve ko yung sa akin. Pero yung pagalingan, yung may competition na, feeling ko wala naman. 'Di ba feeling namin wala? Lahat kami feeling. Kasi yung iba, hindi naman career ito eh. Ako may trabaho ako sa labas ng social media. Yung iba din, may trabaho. More on hobby ito eh. Pero yung kung ang tinutukoy mo ang pagalingan, siguro, napanood mo yung isang video at gusto mong mas i-improve yung sayo dahil napanood mo siya, mukhang maganda yung sa kanya, mukhang medyo gagawin ko yung style na yon. I don't think na hindi pagalingan yon. Unless na lang kung ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamagaling. Tapos biglang may naano sa'yo. Ganito yun, ganito yun. Lilinawin ko, baka sabihin ng iba, bakit pinipintasan mo sila Donsky, sila Ibang-iba kasi pag kinall out mo yung isang tao, let's say halimbawa, nagta-track and field kami. Ako, si Sir Rib, si Donsky, tsaka si Kuya Red. Magra-running kami. 'Di ba? 500 meter dash. Now, nanalo dahil sa ayot, gusto mo competition kasi eh. Competition talaga ito eh. 'Di ba yung pagalingan? Kasi iisa ang market natin dito. Kumbaga sa tindahan or restaurant, marami tayong restaurant dyan. Sa ayot sa gusto mo, competition talaga, given na yon. Pero kami, hindi namin iniisip yon na may pagalingan na nangyayari. Ginagawa lang namin yung best namin na nag-enjoy kami. Hindi focus sa isip namin yung pagalingan. Balik tayo sa example ko, track and field tayo. 500 meter yung tatakboy natin, paunahan tayo sa finish line. Ako, si Sir Rib, Kuya Red, Donsky. Ngayon, nauna si Donsky. Magpoprotesta ako. Bakit nanalo si Donsky? Mandaraya yan eh. 'Di ba? Mandaraya yan kasi yung sapatos niya may rocket powered. Valid yung reklamo ko na yon. 'Di ba? Pero kung halimbawa, nanalo si Sir Rib dun sa nawala, mas magaling siya sa akin eh. Mas mabilis siya sa akin eh. Anong kailangan ireklamo ko doon? Wala namang pandarayang ginagawa. Basta yung pagalingan, hindi naman crime ang pagalingan sa totoo lang eh. Kung may pagalingan man, hindi naman crime yun eh. Di ba? So, ibig sabihin pala, pag nagpaganda ka ng forma ng kotse mo, pagalingan na dito, gusto mo lang napagandahin at maraming nagandahan sa kotse mo. 'Di ba? Naglagay ka ng spoiler, ng pinapinturahan mo ng mga apoy-apoy. 'Di ba? It's all in your mind. Napagalingan dito, walang pagalingan. Nagkakataon lang minsan kailangan tanggapin natin sa sarili natin na may mas magagaling talagang gumawa ng video sa atin. 'Di ba? Walang pagalingan to. Lahat gusto maging bida. Hindi ho ba pwede na magtulong-tulong tayo? Yan nga ang layunin ng Souls eh. 'Di ba? Yan ang layunin ng Souls, kaya ako umalis sa Souls. Yan ang hindi natutupad
Kaya umalis ako sa Souls. Pwede naman po na lahat ng mga investigators dito sa bansa ay magkaroon ng pagkakaisa. Yes, katulad ng pinamiting mo kami. Hindi ka lumitaw. Ikaw pa yung nag-set ng meeting. Ikaw pa yung pinaka hindi reliable eh. Hindi, sinasabi ko lang totoo kasi ito, kahipokrituhan lahat ng sinasabi nito eh. 'Di ba? May mga time na katulad nun nasabihan ka ni Boss Moki na kung pwedeng sumama ka do sa simbahang lubog. Agree ka. Then biglang may nagyaya ng inuman, doon ka sasama. Hindi naman sa di ba? Wala kang ang gusto mo lang kasi pakisamahan yung sarili mo lang. Hindi mo nararamdaman yun. Hindi na nga ako nagsalita eh. 'Di ba? Alam mo kung sino nag-iisip ng pagalingan na yan? Ikaw lang. I-play natin ito ha. Itong sa live mo. Walang growth na mangyayari. I'm not saying na yung Souls competitive nakikipag-compete, no? Kasi hindi ako nakikipag-compete talaga kahit kanino. I don't compete kasi I have my reasons. Gusto niyo malaman ko anong reason ko? Sige lang. Ba't di ako nakikipag-compete? Kasi alam ko mas Sige. magaling ako sa kanilang lahat. 'Di ba? Ikaw lang ang may mentality niyan. Na ikaw lang ang pinakamagaling sa lahat. 'Di ba? Wala naman nagsasabi na magaling kami sa totoo lang. Ako nga, kung papanoorin mong video ko, boring ang video ko eh. 'Di ba? Wala namang pagalingan talaga eh. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Sa'yo nang gagaling na mas magaling ka sa lahat. Hindi mo napapansin yung ginagawa mo sa amin kaya kami umalis diyan. Ako lang yata umalis eh. 'Di ba? Yung camaraderie na sinasabi mo, bullshit. 'Di ba? Tinira nyo nga ako doon sa ginawa kong fake na video doon sa hospital eh. Nang nakatalikod ako, anong camaraderie doon? Tatanungin ko kayo. Kahit ikaw, minsan, kahit tutol ako sa sinasabi mo, pinoprotektahan kita sa publiko. Akala mo ba? Kahit nagdi-disagree tayo about kay Noriel, pag nireakan ko si Noriel, sinasabi ko kila Noriel na ganun lang siguro mag-isip si Sir Riv. Kasi may sarili siyang pamantayan. Nirerespeto ko yung pananaw mo. Pero ikaw, anong ginawa mo sa akin? Tinira mo ako sa harap ng ibang tao, ng live? Kaya umalis na lang ako eh. Kaya ito mga kababayan ko, kaplastikan ito. Sa totoo lang, kaplastikan yan. Meron pong tamang paraan para labanan ang mga namimeke. Gusto po ng inyong lingkod at ng mga kasamahan ko na mabigyan ng linaw kung ano po ba talaga ang totoong ghost hunting at mga paranormal investigations. Kasi po, marami pong misconceptions about ghost hunting and investigations. Marami po ang medyo out of this world na paniniwala eh. At hindi na po Sorry hindi ko mapigilan ito, itong sinasabi ko na to. Naging unfair ka sa akin, men. Naging unfair ka sa akin. Tumahimik na lang ako, umalis na lang ako. Pero yung mga pinagsasabi mo dito, hindi ako papayag na na bubulshitin mo lahat ng tao. Sa totoo lang, agree naman ako sa mga sinabi mo dito eh. Pero yung ginawa mo sa akin, contradicting dito sa mga sinasabi mo dito. Kaya napansin mo nung minessage mo ako, hindi na kita kinausap. 'Di ba? Hindi na kita kinausap, men. paniwala. Well, in fact, if you ask me, napakadami pong manggagamot, mediums, ghost hunters, explorers, mukbangers. Napakadami ho. Iba-iba ho yan na nakakonekta sa paranormal. Marami ho ang marami ho ang sobrang medyo iniinsulto na po yung intelligence ng mga tao. Pero babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Marami nga naman po ang hindi nakakaintindi or siguro kulang sa Ngayon, babalik ka na naman, Babalik ka na naman doon sa unang sinabi mo uli.
na maraming hindi nakakaintindi, 'di ba? Trust me, yung mamaya ano natin. Kasi mukhang leaning siya dun sa gawing maayos. Ginawa ko na 'yan. Kaso lang walang pagbabagong nangyayari. 'Di ba? Hangga't hindi mo kino-call out ng brutal, 'di ba? I'm so sure nag-agree ka sa akin na sinasabi mo sa akin ng tol, wala akong pakialam kung anong sabihin nila sa akin. Eh ngayon parang nagiging ano ka na. Nagiging mellow ka na. Intindi patungkol sa larangan na ito. Kaya naman po, nandito kami. Iilan na lang po kami na nagmamalasakit na magkaroon. Oh, come on! Oh, come on! Come on. Kami, nagmalasakit kami para sa'yo. Ewan ko sa'yo. Diba? Come on! Ng maayos at maganda at totoo na ghost hunting dito sa Pilipinas. Bullshit. Sa ibang bansa ho, nagagawa nila na magkaisa. Dito po sa Pilipinas, hindi ko maintindihan bakit kailangan magpagalingan. Kailangan Hindi nga namin din alam na may ganyan pala Di ba? Sila Sir Anywhere. Wala namang ganun Alam mo ba ang pinag-uusapan namin pagka may may magaganda kaming di ba? Sinishare sa GC. Uy, ang lupit nito Ang lupit nito ni ganito Di ba? Pag nag-uusap-usap, then babanat ka. Mas maganda pa evidence ko diyan O, di ba? Hindi, I'm so sorry I'm so sorry. Hindi kita pinipersonal, kaya lang, sorry, nabubulshitan kasi ako Di ba? Nabubulshitan ako. Sa totoo lang talaga, may mga bagay na talagang inaano ko lang, dinotone down ko lang, na ayoko nang palakihin. Pero kung ganito ang ipapakalat mo sa public, na isa kang ganyan, men. Kasi kami naging totoo sa'yo Maybe, napapag-usapan ka namin, na, alam mo naman yung mga biruan natin, manyakis ka. Or, kasi mga na yun minor na yun At kung kung halimbawa, may problem man, sa grupo natin pinag-uusapan yun Pero yung ginawa mo sa akin, men, for me, walang kapatawaran yun Diba? Pwede nyo naman ako imbitahan dun sa live na yun. Yung just imagine yung ginawa kong pamimeke sa may purpose yun Same lang naman yun na in-explain mo dyan na ang REMPAD ay pwedeng pekein. Diba? Pero hindi nyo makuha Hindi nyo talaga makuha yung reason ko I'm so sorry naniniwala naman ako na legit yung pag-ghost hunting mo. Pero ikaw bilang tao, sorry. I'm so sorry po, nagpa-public apology ako. I'm so sorry. O maybe sa akin lang ginawa yan, I don't know. Siguro dahil masyado ako makisama, di ba? Ganon, pero bahala kayo. Magpagalingan, kailangan mataasan, magpasikatan. Why is it so important? If you have the passion, kung talagang totoong nasa puso mo yung ginagawa mo. Wala, contradicting Ikaw nga nagdeklara sa sarili mo na ikaw ang pinakamagaling Di ba? Hindi ko nagigets to, man. Ito publicly available ito, Sa live ito ni Boss Smokey Walang growth na mangyayari. I'm not saying na yung Souls competitive nakikipag-compete, Kasi hindi ako nakikipag-compete talaga kahit kanino. I don't compete kasi I have my reasons. Gusto niyo malaman kung ano reason ko? Sige lang. Ba't di ako nakikipag-compete? Kasi alam ko mas magaling ako sa kanilang lahat. Diba? Ikaw lang may mentality na ganyan, men. Lahat nga kami may understanding kami. Si Sir Anywhere TV, nag-consult sa akin ng video. Mukhang okay yan Tagal nga ang ilabas ang reklamo ko lang kay Sir Anywhere TV ang tagal ilabas ng video.
Di ba, men? Yun nga, iba nga, nagsasabi, ito ha, magiging prangka lang ako. May nagsasabi nga na ang video mo daw, boring. Pero pinagtanggol kita, men. Kasi alam ko, team kita eh. Ka-team kita, men eh. Di ba? May naririnig ako na pero ang pinipili ko, yung loyalty ko sa'yo. 'Di ba? Kahit sobrang disappoint ako, may mga hindi natutuloy sa plano natin na dahil sa iyo din. Yung halimbawa may napag-usapan tayong ganito, biglang pupunta ka ng Cavite. Okay lang 'yun. Baka naman talagang pero sana naiintindihan mo yung ginagawa ng ibang tao para sa iyo. Tsaka ako na yung nagsasabi, kabulshitan ito na pagalingan. Pag may magaling nga, tuwan-tuwa nga kami. Uy, astig ang nakuha ni na evidence ni ganito Astig yung kayo, bahala kayo, kayo dito kay Sir Riv. Na ghost hunting, why aim for fame, money, and power? Merong iba na gusto nila pakinggan sila ng tao. Gusto nila pakinggan sila ng tao, gusto nila sundin ng tao lahat ng sinasabi nila. Ang hindi nila nanonotice, they are spreading hate. I'm gonna ask you, the one... Oh, come on! Ako ba yung sinasabihan mo? Ikaw ang nag-uutos sa akin, tirahin kahit mga kamiyembro natin eh. Di ba? Tirahin mo rin yan. Sila Jayski, sila Ikaw ang nag-uutos sa akin eh. Come on! Di ba? Come on. Tingnan natin yun kung mahahalukay ko pa yung bagay, binlock na kita eh. Kaya kong tindigan yan kahit nagkaharapan tayo, ikaw ang nag-uutos sa akin. Na pati mga miyembro ng Souls, tirahin ko din. Come on! Come on, sobrang plastic. Men, sobrang plastic. Sorry nagpapakatotoo ako dito, pero napaplastikan ako dito, men eh. Napaplastikan ako dito sa sinabi mo na to. One watching right now, do you wanna spread hate? Ang nangyayari kasi pag hate, kapag nahigitan yung evidence mo. Hate na para sa iyo 'yon. Kapag maganda ang pagkakagawa ng video ng isa, hate na para sa iyo 'yon. 'Di ba? Kapag hindi nasunod yung gusto mo, hate na para sa iyo 'yon. Pero kami, pag pinaasa mo kami do sa meeting na hindi mo pinuntahan dahil nalasing ka, kinabukasan, wala kaming karapatan na mag-hate nun. Kasi iniintindi ka namin. 'Di ba? Tanungin mo yung mga kamiyembro natin doon. Come on. 'Di ba? Tsaka paano ka magi-spread ng hate kung totoo yung sinasabi mo? Talagang marami magagalit sa'yo. Kapag sinabi mo yung totoo. Marami ka kasi masasagasaan nun eh. Given na yon yung hate na yon. Given na yon. In the long run, may intindihan ng tao yon. Di ba? Actually, wala ngang ini-mix sa'yo eh. Sa mga kapwa nating gumagawa ng mga ganitong videos. Wala namang ganyan eh. 'Di ba? Kahit yung mga ibang nababad trip sa ini-explain ko rin sa kanila kung ano yung punto mo. Ikaw lang talaga ang gusto mo, ikaw lagi lang ang pakisamahan. Yan ang hirap sa men. Nagkamali nga ako kahit personal na buhay ko kinuwento ko sa iyo eh. Dahil pinagkatiwalaan kita eh. 'Di ba? Tapos gagawin mo yon, men. Naalala ko nung sinabi mo sa akin, ako na lang ang pinagkakatiwalaan mo. Lahat ng mga kasamahan natin, hindi. Itanggi mo. Di ba? Tapos sasabihin mo, ganyan, don't spread hate. Bullshit. Di ba? Nag-away pa nga tayo, men, di ba? Na wag tanggalin si Boss Smokey sa Souls. Ang sinabi mo, bulok na kamatis si Boss Smokey. Bullshit. Sa totoo lang, manggagamit ka eh. Sa totoo lang. Alam mo, kung naggumawa ka ng interview dito, hindi ka kumalat ng kabulshit na ganito, hindi ko napapansinin to, men.
'Di ba? Hindi ka na nga namin pinansin eh. Umalis na lang kami ng peaceful. Kahit pa sabihin mong wala kang pinapangalanan dito sa interview na 'to. 'Di ba? Hindi mo ba naiisip na ako yung iisipin ng tao? O gusto mo, ito ba yung gusto mo? Na tayo maging center of attraction? Habang dinidestroy ko yung mga peking ghost hunter? Ito ba yung gusto mo? Na tayong dalawa magbasagan dito? Habang sila tinatawanan tayo, yan ba ang gusto mo? Pagiging makasarili yan eh. Itong ginagawa ko para sa ghost hunting community ito eh. Yang ginagawa mo na yan para sa sarili mo yan. Walang nag-iisip dito ng pagalingan. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Ikaw yung pinakamagaling eh. Mahiya ka sa balat mo, men. Mahiya ka sa balat mo. I'm so sorry, I know nasa hospital ka yata ngayon or nagpapagaling ka. Pero kabullshitan ito. I'm so sorry Pwede ba nating ikalat yung peace? Pwede ba nating ikalat yung unity? Pwede ba nating sabihin sa lahat na magtulong-tulong tayo, pag-aralan natin kung ano tong nangyayari dito? Plastic. Di ba ko mas maganda kung gawin yon? So plastic. Marami po sa atin ang merong magandang layunin. Pero minsan po, yung ganda ng layunin na yon, natatabunan ng sarili nating agenda. Ang sarili nating Actually, sa totoo lang ha, wala ka nga kami nahita sa'yo eh. Ikaw lang ang may nahita sa amin. Sa totoo lang ha. kagustuhan, kung ano ang talagang gusto nating mangyari. Sana po wag tayong lamunin ng sistema ng social media. Correct. If you're into ghost hunting, kung tinatawag mo ang sarili mo na paranormal enthusiast at gusto mong maintindihan ang mga nangyayari, you can do it yourself. Kung hindi ka kontento sa mga napapanood mong video, then do it yourself. Everybody can do ghost hunting. Lahat po. Hindi sinabi na ang ghost hunting para lang sa mga psychic, sa mga manggagamot, sa mga may super duper powers, sa mga may third eye. Lahat po tayo pwedeng gawin ng ghost hunting. Lahat po tayo pwedeng makaranas ng kababalaghan. Lahat po tayo gusto nating maintindihan kung ano yung misteryo na bumabalot sa likod ng paranormal na tinatawag natin. So I encourage everyone, kung gusto nyo pong maintindihan ang bagay na gusto nyo maintindihan, go do it yourself. Just remember na laging maging matalino kung ano man po ang gusto ninyong gawin. Maging matalino tayo at maging mapanuri sa lahat. Ano po yung pangarap niyo po sa future ng mga paranormal po dito sa Pilipinas? I love that question, sir. Kasi I don't want to talk about negativities eh. I want to talk about solutions na pwede natin gawin dito sa bansa. Solution, lagi ka ngang umiinom eh na naninineglect mo yung tama na nga yan. Di ba, min? Solution? Solution daw. Oy, mga ghost hunter dyan, solution daw. Panoorin nyo na lang yung buo na ito, nitong sinabi. Nakaka2 oras na pala ako, sorry. Ginabi na ako. So, bahala na kayo dyan. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.